Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalom at ngayong lalahad kinutunan para sa daily devotion na pinamagatang Mission Unites Us Around Christ Mission. So last series and last topic po siya ng ating series na The Power of Mission. So yung scripture natin ngayon is Matthew chapter 28 verses 18 to 20 and sinasabi na, Then Jesus come to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, yung katuruan natin ngayon is, number 1, Christ's vision is to transform the nation. So, sa mga nakaraang devotion natin, or sa mga matagal na devotion natin, ito yung lagi sinasabi ni Pastor Russell na ang goal ni Jesus is disciple all the nations, no? Na lahat ng bansa is manampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanya. So, dito na layunin ni Christ na baguhin ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, katarungan at syempre katotohanan. Ito ay isang panawagan para sa pagbabagong moral at spiritual ng mga tao at pamayanan. So, Christ's vision is to transform the nation. Next, Christ's vision is the mission of all disciples. Meaning to say, yung plano ni Lord God or yung goal ni Lord God is ipinasa sa bawat tagasunod niya upang ipahayag yung mabuting balita at magdala ng pagbabago sa buong mundo. Tayong lahat ay may tungkuling maging bahagi ng kanyang mission. So, siguro, sabi ko na tayong lahat is tungkulin na ibahagi ko kanyang salita. So, ako, parang example ko dito yung ako sa feeding program namin na hindi lang basta feeding program yung inaano namin, kundi yung salita rin ni Lord God na kahit pa paano is habang bata pa sila is makilala na si Lord God sa buhay nila. At syempre yung mga salita ni Lord God, yung mabuting balita, yung mga utos ni Lord God na dapat ibahagi sa kanila is sinasabi namin or dinidisciple namin sila, no, as bata pa sila. And syempre hindi na sa mga bata kundi din sa mga parents na kasama nila. So Christ's vision is the mission of all disciples. Number 3 is Christ's vision is destined for victory. So yung plano ni Lord Jesus Christ para sa mundo ay tiyak na magtatagumpay dahil siya yung makapangyarihan sa lahat at tapat sa kanyang pangako. Si Lord God yung makapangyarihan at walang makakapantay sa kanya kahit sino man, no? Siya lang ang nagbubungod tangi, siya lang walang bahid na kasalanan, siya lang talaga lahat. Kaya siya lang yung sinasabi ko na tapat sa kanyang pangako at di tayo bibiguin kailanman. So, Christ's vision is destined for victory. So, bilang application, number 1, love our country and fight corruption. Meaning to say, yung pagmamahal natin sa bayan ay dapat nagpapakita ng paggalang sa utos ni Lord God na mali natin yung kapwa natin, tumulong tayo sa mga kapwa natin na nangailangan, no? Na ang paglaban sa katiwalian ay bahagi ng pagpapalaganap ng katarungan at katotohanan ng bansa. So, ito yung gusto ni Lord God na yung pagmamahal niya na binibigay sa atin is hindi lang sa atin. Dapat ibahagi rin natin sa iba. Na para maramdaman nila na may Lord sa buhay nila, na andyan si Lord para sa kanila. Yung ganun po na hindi sila nag-iisa kasi kasama niya lagi si Lord God at hindi lang si Lord God, syempre yung Holy Spirit din. Halimbawa, maging tapat tayo sa pagbabayad ng buwis, no? Itama natin yung mga maling gawain sa trabaho at suportahan natin yung mga leader na may malasakit sa bayan na nananampalataya sa Panginoon at syempre nagtitiwala sa Panginoon. So, let's love our country and fight corruption. Number 2, preach that Jesus is Lord over all things. Meaning, kailangan ipahayag na si Jesus yung hari ng lahat, no? Ng gobyerno man yan, ng negosyo man yan, o ng kahit ano pa yan, bawat aspeto ng buhay, is the Lord lang ang naghahari dyan. Siya, sa kanya nagmumula yung tunay na kapayapaan at kaayusan dito, no, sa mundo. So, sinasabi dito na hindi lang basta yung pagmamahal ni Lord God na ibahagi natin. Syempre yung sabihin natin sa iba na si Lord God yung may-ari na lahat.
No, siya yung may-ari ng buong creation, siya yung may-ari ng lahat. Kung wala yung mga itong mga bagay na to is lahat kay Lord God. Kasi kung wala si Lord God, wala itong bagay na to, syempre wala rin tayo sa mundo. So, halimbawa, magbahagi tayo ng mensahe na pag-asa sa work, sa school, o kahit sa simpleng pag-post, no, na social media na nagpapakita ng panampalataya kay Jesus Christ, na parang napakabuti ni Lord Jesus Christ, no. So, let's preach that Jesus is Lord over all things, na sa lahat ng bagay, pera man yan, negosyo, si Lord God yun ang una. Siya yung naghahari sa buhay natin at sa buong mundo at sa buong lahat ng bagay dito sa mundo. Siya lang ang nagmahari. Lagi natin yung natandaan na si Lord God yung may-ari ng buhay natin at wala nang iba. So let's preach that Jesus is Lord over all things. And lastly is believe in the triumph of Christ, or trump of Christ. So meaning magtiwala na sa huli is mananaig si Lord Jesus Christ, no, laban sa kasamaan man yan. At ang kanyang arian ay ganun na ganap na maghahari. Ang kanyang kaharian is maghahari dito sa lupa, no? Ito ay nagbibigay lakas upang patuloy sa kabila ng mga hamon. Halimbawa, patuloy na manalangin tayo kay Lord Jesus Christ, kay Lord, Holy Spirit, at maglingkod tayo kahit sa mga lugar na walang pagbabago. Kasi kapag asama mo si Lord God, kapag alam mong may Jesus ka sa buhay mo, kahit yung lugar na walang pagbabago is magbabago yan. In the name of Jesus Christ. Siyempre sa power ni Jesus Christ. Si Lord kasi makapangyarihan yan, di ba? Sabi nga si Lord, makapangyarihan sa lahat. Kaya niya mag-miracle, no? Dahil alam mong sa wali is magtatagumpay ang plano ni Lord Jesus Christ. Yes. Amen. Kasi lahat ng plano ni Lord God is hindi naman talaga, hindi ka bibiguin eh. Lahat matutupad in the name of Jesus Christ. So, let's believe in the triumph of Christ. So, ayun namin ang aking tunan sa daily devotion. Namin welcome kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.